Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang ang pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudiyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudiyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod, ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko iyong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Sila'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ikot mo
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahon, iakyat sa Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw din nating nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, napakaganda ho ng paalala sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita. Napakaganda ho ng pagsasalaysay ng ni San Lucas kung paanong sa Jesus ay ipinadama niya ang dakilang pag-ibig niya sa mga tao. Kita ho ninyo yung tagpo na kung saan siya ay hindi tinangkap sa bayan ng Samaria. Ano ang ipinadama ni Jesus? Ang dakilang pagmamahal niya. Tatlong mahalagang bagay, mga kapatid, ang paalala sa atin ni Jesus sa mga ganitong pangyayari sa buhay na ating mararanasan. Kapag tayo ay merong mga hindi nagkakaintindihan, yung mga panahon na tayo ay may kagalit. Paalala ni Jesus, una ay pag-uunawa. Gaano kasakit kay Jesus na siya ay Diyos, na hindi tanggapin sa isang bayan. Mga kapatid, ang ginawa ni Jesus ay inuna niya ang awa. Sapagkat sinabi ni Jesus, sapagkat narito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao. Hindi galit ang ipinalit ni Jesus dahil hindi siya tinanggap. Hindi paghihiganti ang ginawa ni Jesus dahil sa hindi pagtanggap sa Kanya. Ano ang ginawa ni Jesus? Inuna niya ang awa niya sapagkat sabi niya, hindi siya naparito upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Mga kapatid, ganun din ang paalala sa atin. Sa mga taong may galit sa atin, hindi galit din ang ibabalik natin sa kanila. Ano ang paunawa ni Jesus? Uunahin natin ang awa natin. Ipapadama natin sa kanila ang pag-uunawa natin. Dahil sinabi ni Jesus, kung siya ay anak ng Diyos, hindi siya naparito upang ipahamak ang kapwa-tao. Hindi siya naparito upang gumanti. Ganon din sana tayo. Tayo bilang mga tagasunod na Jesus, sana unti-unti nakikita din natin ang ating sariling nasa tamang landas tayo na inuuna natin ang awa. Pangalawa ay pagpapatawad. Napakaganda ho ng ating panalangin pambungad. Sinabi doon na narito si Jesus
para sa dakilang pagpapatawad at pagbibigay ng pag-uunawa. Mga kapatid, hindi paghihiganti ang magiging daan upang magkakaisa. Hindi pagbalik ng kung ano man ang ginawa sa atin ang magdudulot sa atin ng kapayapaan, kundi pagpapatawad. Hindi tinanggap ni Jesus noong sinabi ng kanyang mga alagad na magpadala sila ng apoy upang pugnawin. Dahil ayaw ni Jesus na paghihiganti ang ibabalik, sapagkat hindi pagkakaisa ang magiging resulta. Ang magiging bunga kapag paghihiganti din ang ibabalik. Hindi pagkakaisa ang magiging bunga kapag ganun ang nangyari. Kita ho ninyo, kahit man lamang sa pamilya, kapag galit na ang namuo, ano ho ang nagiging bunga? Nagkakawatak-watak. Hindi nagkakaisa. Ganon din ho ang paalala sa atin bilang mananampalataya. Hindi paghihiganti ang magiging daan upang tayo ay magkaisa. Ang magiging daan ay pagpapatawad. Pangatlo ay pagmamahal. Mga kapatid, lagi hong pinapairal ni Jesus sa mga mabuting balita ang kanyang dakilang pagmamahal. Kahit ho siya ay tinutuligsa, kahit ho siya ay pinag-uusapan, kahit ho siya kuminsan tinataboy, ano ang pinapakita ni Jesus? Ang dakilang pagmamahal niya. Bakit? Dahil gustong ipaunawa sa atin ni Jesus na tayo bilang mga tao, na tayo bilang mananampalataya, ay mamutawi din sa atin yung dakilang pagmamahal na iyon. Na kahit ano pa man ang mangyari, still pairalin pa rin natin, kapwa natin tao, mahalin natin. Lalo tigit sa ating mga pamilya. Kahit anuman ang nangyayari, problema, dagok na dumadating, hindi dapat yung mga dagok na iyon, yung mga problemang iyon, ang magpuputol ng ating relasyon sa bawat isa sa ating pamilya. Bagkus sana, ang mas mangibabaw ay pagmamahal. Ang mas mangibabaw ay ang pagkakita natin kung paano ang magiging bunga ay ang ating pagkakaisa. Mga kapatid, tatlong mahalagang bagay po ang paunawa sa atin ni Jesus sa araw na ito. Na kapag may mga taong galit sa atin, hindi dapat galit din ang ating ibinabalik sa kanila. Bagkus, sinasabi ni Jesus, na parito siya, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas. Paalala sa atin, kailangan tayo ay umunawa. Unahin muna natin yung awa. Pangalawa ay pagpapatawad. At pangatlo ay pagmamahal. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pusong hungkag at nanlalawig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masayahan sa liwanag ng bukang liwayway, ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahaan natin ang kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugot ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinaintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kaalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tudulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarbigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan na aming ngayong ipapahayag sa ginaganap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at mga pangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.